Malakas po na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Yung palakpak na nanggigigil ka dahil, Lord, ang ganda ng araw mo ngayon. Amen! Praise God. Sabi mo sa katabi mo, nanggigigil ako sa'yo. So, salamat po sa Diyos. Salamat po sa lahat natin mga kamanggagawa mula pa kaninang umaga. Amen. At tingnan mo muli yung katabi mo. Pasalamatan mo muna kahit saglit. Thank you for your life. I am blessed. Amen. Sino dito naniniwala na may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo-tagpo ng Diyos ngayong araw na ito? Amen. Sabi nga doon sa sa isang famous na quotation, there's no accident sa mga plano ng Diyos. Amen. Lahat ay nakaplano. And I believe that God gave us this path and His plans to how we will meet our needs today. Amen. And syempre, para ma-meet natin yan, wala tayong ibang pupuntahan kundi yung kanyang perfect will. Alam nyo, kapag nandun ka sa perfect will ng Diyos, wala kang hahanapin pa. Lahat provided sa'yo. Amen. Lahat ay para sa ikabubuti ng buhay mo. So the same way, yung pong buhay natin pala is dapat connected din sa supply ng Diyos kung paano tayo ay connected sa perfect will niya. Amen. Sino po dito ang nakakain na sa buffet? Eat all you can. Okay, sino yung hindi pa nakakain? Lilibre ni Pastor Do. Praise God. Okay lang yan. Wag na ho kayo uling kumain ng buffet. Alam niyo ba kung ano yung benefit ng buffet? Pag sinabi mong buffet, eat all you can or all you can eat. Yan, ganyan interpretation ng iba. Amen. So, lahat ng nakahain, available for you. Ang ibig sabihin, ikaw ang mamimili. Parang yung mga naghahanap po ng trabaho ngayon, sila na yung namimili ng trabahong kanilang pupuntahan. Praise God. Mga sunod-sunod na yung mga tumatawag. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung naghahanap ng trabaho yan, deklarahan mo, sunod-sunod tatawag sa iyo. Amen? Sunod-sunod. Sabihin natin, sunod-sunod. Di ba ganyan sa buffet? Panay ang refill. Pagka nauubos na, hinihintay mo, hindi ka alis doon hanggat hindi nare-refill. So, ibig sabihin, hindi pumapayag yung manager ng isang buffet na makita yung ino-offer nila, yung binenta nila sa'yo, na hindi mag-cost or hindi mo ma-enjoy. Amen. Buffet yon dito yon sa mundo. At sino dito yung pag umupo ka, ay pagka naghahanap ka ng upuan sa buffet, doon ka umuupo sa malapit sa kuhaan. Sabi, uy, buffet. Naghahanap kami ng magandang pwesto. Yung iba nakaupo na, nandun na sa malapit sa source. Yung iba nawala. Hinanap namin nasaan. Nandun mismo sa source, nasa kitchen. Saan maganda? Malapit sa source o nasa source? Tanongin mo yung katabi mo, anong maganda? Yung malapit sa source o yung nasa source? Sabi ng mga malapit sa source, bakit wala na pong nare-refill? Hindi na nakakaabot sa labas. Minsan ganyan sa handaan sa bahay mo. Tingnan nyo, kung nasaan yung handa, kung nasaan ang kusina, nandun maraming bisita. Mapera, sarado ang kitchen. Bakit? Malapit sa source. Tinitingnan na nila ano yung available sa kanila. Alam niyo po sa langit, sabi mo sa katabi mo, lahat available sa atin. Kailangan lang malaman mo, ano ba yung mga laman ng langit? Ano ba yung mga binibigay ng Diyos sa atin because of the open heaven? Amen? Ano yung supply na pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo? Sino dito naging bata?
Nung bata po kami, kasi nung bata po kami, sino dito yung napuputulan ng tubig at saka kuryente? Okay. Noon yun, yung pag napuputol yung supply namin ng tubig, yung pala, merong pinakang daluyan, di ba? May pinakang daluyan sila. Yung tinatawag na pipe nung water line. Tapos doon, meron pa dong parang kontador. Iba pa yung kontador na nandoon sa gilid ng bahay natin. Tapos yung para maputol yung supply ng tubig, binabaliktad pala yon. Ayan, binabaliktad. Parang yung kuryente, di ba? Yung kontador na ganon. Binabaliktad lang pala yon. Para hindi lang dumaloy sa yung kuryente, pero may source pa din. May kuryente pa rin. Tama po ba? Tanongin mo yung katabi mo, baka baliktad ka ngayon. Kaya hindi mo maranasan yung supply ng langit. Amen. So dapat pala, ang langit po pala, hindi niya naubusan ng supply. Hindi napuputulan. Pero dapat una, alam mo, ano yung available para sa'yo galing sa langit. Pangalawa, dapat alam mo, naka-connect ka doon sa langit. Hindi nakabaliktad, kundi yung nakatamang connection ka sa langit. Amen. Hindi pwedeng pabali-baliktad. Pag ikaw yung pabali-baliktad, paputol-putol lang yung supply. At na-discover ko po, napapanood namin sila. Isang beses, ginawa ko pong hindi pa kami bayad. Okay. Pero binaliktad ko, uy, dumaloy ang tubig. Dumaloy pa ang tubig. Ganun lang pala. So, wala naman na sigurong napuputulan dito ngayon. Amen. wala nang mga ganun. But praise God, kung maputulan man, alam na natin gagawin. Hindi na, amen. Cut na yon, hindi ka na mapuputulan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na mapuputulan ng supply. Hindi ka madi-disconnect sa source. Amen. Because God created you and me to live under an open heaven. Under His source, under His supply. Where divinity meets humanity. Ang ganda po nito. Na yung kalwalhatian ng Diyos, pinagtagpo na tayo ng tao. Amen? Kasi nga noon, nakala natin, ang tao, kaya nga ang lagi mong naririnig, tao lang kasi ako. Ang masakit pa sa iba naririnig, sabi, hayop ka. Hindi dito sa iba. Sa katabi mo. Sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Alam po ng Diyos kung ano yung nilikha niyang hayop. Alam din niya kung ano yung nilikha niyang tao. At sa totoo lang, napaka-espesyal po ng tao sa Diyos. Tayo na lang siguro dahil nga sa kasalanan at sa kasinungalingan ng kaaway sa buhay natin, tayo na lang ang naglimita sa atin bilang tao. Kaya sabi mo, eto, tao lang. Not now. Amen? Hindi na ngayon. Kasi yung pagiging tao natin, inilikha na tayo ng Diyos na kawangis niya. And you cannot just say na, ito, human lang kasi. Human error. Para lang mapagtakpan yung pagkakamali. Hindi po. Ngayon, confidently, I am God's creation. Sabi mo sa katabi mo, you are God's creation. Nilikha tayong maayos ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Kasi, nilikha tayong maayos ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Where divinity meets humanity. Meaning, nabigyan tayo ng Diyos ng access sa mga supply ng divine provision ng Diyos on every label, on every needs na maglilid sa atin sa kanyang perfect will. And here's the good news. Paano ka na-connect uli? When Jesus came down from heaven, totoo pong galing ang Panginoong Jesus sa langit. Nabasa natin kanina, di ba? Sino dito yung pag hindi pa nakakarating ng Amerika, sinasabi mo, ay, babalik kasi ako sa Amerika. Pwede ba yon? Hindi ka pa naman nakakarating eh. Hindi pwede yon. Pero yung nakapunta na doon, can confidently say, na babalik ako sa Amerika. That's why Jesus is so confident when He say, I will go back to my Father. Because He know where He comes from.
parang ikaw dapat alam mo saan ka galing. Para confidently mo ring masasabi kung saan ka babalik. Pag tinanong, kung magunaw man ang mundo, saan ka uuwi? Diba? Saan tayo mapupunta? Kaya hindi mo masagot kasi nga, minsan maaaring hindi ka pa ganun ka-confident na makakabalik ka doon kasi una, hindi ka galing doon. Yun yung mindset natin. Pero sabi ng salita ng Diyos, when Jesus came, He came to save us. He went down to the grave to defeat sin and death. He raised up after 3 days. He rose again and went back to heaven. At nung si Jesus dumating dito, sinama niya tayo. Tama? Kasi niligtas tayo eh. Yung nanampalataya kay Jesus, nasama doon. Then, yung pagpunta doon sa grave, kasama ng tinubos yung death natin. Kaya nung nag-raise up siya, kasama ka rin nag-raise up. Mamaya may verse po dyan, mamaya ko i-present. Then, yun nga lang, si Jesus, physically, spiritually, nasa heaven. Tayo, gusto nyo na ba mapunta? Naiwan tayo dito. pero your spirit is already raised up in Christ Jesus in heaven. May upuan ka na doon. Kumbaga may naka-reserve ka ng seat. Amen? Tell to your neighbor, you have a reserved seat in heaven. Nakapangalan sa iyo yon. Amen? Walang pwedeng ibang umupo. Walang pwedeng makakuha sa iyo nun. Nakapangalan ka, nakabook ka. Kaya nga sabi, those who are, the names are written in the book of life. Nandun ka. At paano ka lang mawawala kapag nawala or na-blot out yung iyong pangalan. But that is not our point today. Because I want you to receive yung blessing ng ginawa ng Panginoong Jesus. At paano niya to ginawa? When Jesus came, when He ascended to heaven, He brought also our place with Him in heaven. Ibig sabihin, kasama na niya tayo doon. Nandito nga lang tayo sa lupa to rule. And to do your purpose and your mission. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi lang para magtrabaho kaya ka nandito. Sabi nung katabi mo, wala nga akong trabaho eh. Wala pa, parating na. Amen. Parating na. Okay? So Jesus as a high priest. So yung ginawa pong yun ng Panginoong Jesus, that He came down from heaven, mula sa langit, pumunta sa lupa, to reach us out, and go to the grave, to defeat Satan and to defeat death, and rose again, go back to heaven, is yung pong ginagawa ng mga priest dito. Yun yung sa Old Testament, kumbaga parang redemption na tinatawag. But kay Jesus Christ, ang ginawa niya, full redemption ng lahat ng maniniwala sa Kanya. Kaya basahin po natin muna Philippians 4, verses 14 to 16, in King James Version. Philippians 4, 14 to 16. Okay, 1, 2, 3. Nevertheless, Ay, you have anak, may King done. James ba? New King James kasi. King James. Okay. 1, 2, 3. Notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Okay, next verse. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Ayan. And sa 16, sabi ni Apostle Paul, For even in Thessalonica, sorry anak, Hebrews 4. Ang sabi ko ba, Philippians? Hebrews 4, 14 to 16. Ayan. 1, 2, 3. seeing then that we have a great high priest Amen. that is passed in the heavens, Ayun. Jesus, the Son of God,
let us hold fast our profession. Ayan, dyan muna. Anong sabi doon? We have a great high priest. Now that is passed into the heavens. Sino yon? Jesus, the Son of God. Next verse. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are yet without sin. Ayan. So ang Panginoong Jesus, siya po yung priest. Walang katulad na priest na kung saan siya man ay natempt ng kasalanan and yet hindi ho siya nagkasala. Okay, next, verse 16. Ito po yung promise. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ayan, sabi mo sa katabi mo, palaging may tutulong sa'yo. Kaya lang minsan baka ang hinahanap mo, baka meron lang tamang approach. Amen? Minsan kasi, merong mga tao, sa mundo, merong mga tao na kahit hindi ka magsalita, nakikita pa lang nilang kailangan mo ng tulong, nagkukusa na, tutulungan ka. Meron naman mga tao na kailangan muna nilang maghintay kung ano yung tulong na kailangan mo para ma-extend niya yung tamang tulong. Amen? So ngayon po, ituturo sa atin ng Diyos kung ano nga ba yung tamang approach now that we have a high priest in heaven. Amen? Ngayon na meron ka ng high priest o meron tagapag minister sa atin sa langit. Number one approach na gustong ipaalam sa atin ng Diyos is you need to come. Sabi ng iba, alam naman ng Diyos, may problema ako, ba't hindi niya ako tulungan? Alam po ng Lord, alam ng Lord lahat. Alam niya po lahat. Pero iba po yung pag lumapit ka. Madali kang matutulungan. Sabi mo sa katabi mo, let us come. Kasi merong, pag hindi ka, pero sa totoo lang po, alam niyo ba na lahat ng tulong ay binigay na ng Diyos sa atin? Ang problema, pag hindi ko tayo lumapit sa Kanya, wala ka dun sa source ng help na kaya niyang ibigay sa'yo. Kasi si Satan po, papalibutan ka niya ng tinatawag na deception. Alam niyo ba ibig sabihin ng deception? Sino dito na-scam na? Ano yung mga ino-offer pag may scammer? Maganda to. Ito yung kailangan mo. Number 1. Pag ginawa mo to, magkakaroon ka nito. Ang kaganda agad ng offer sa'yo. Tama ba? Pag nagbigay ka sa trabaho, magbayad ka muna. Tapos ano yun? Magtatrabaho, tapos ikaw magbabayad. Parang doon pa lang scammer na. Nung ako po nag-a-apply ng passport, ito lagi yung sa Manila, laging ito yung balita doon, yung mga may fixer at baguhan lang ako doon, pero matapang lang talaga ako. Tinapangan ko kasi gustong-gusto kong makaalis ng bansa noon. So, nung nasa jeep na ako, since hindi ko alam kung saan ako bababa, so tanong ako ng tanong sa driver, paano po yan? Yung pala, yung mga, marami na palang nakaabang na mga ganyan. Nakasakay din sila sa jeep. At hinahanap nila yung tatargetin nila. So, nung nakaupo na ako, sabi ko, saan po ba yung ganito? Kasi ganyan-ganyan. Binaba naman ako ng driver sa tamang babaan. Nung pagbaba ko, may nag-approach na sa akin. Sabi niya, sarado na kasi ang, DFA, Manila. Sabi ko, alauna pa lang, tapos ng kota, hanggang 100 lang daw Wala naman akong kasi inaral ko rin muna bago ako. Wala namang ganun. Sabi niya, hindi ganun po yun. Ubos na yung ticket, di ka na makakapasok bukas na uli. Pero sabi niya, kung gusto mong makakuha ngayon, may urgent ako na kaya kong i-process yung passport mo, sama ka lang sa akin. Ako naman, sumama ako. Sige. Kasi nga gustong-gusto kong makaalis. Sabi ko, hindi man lang na, pero reminder, bago ako pumunta, maraming nagpaalala sa akin. Pero para ako nabudol. Sunod lang ako ng sunod sa kanila. Tapos, nag-fill up na ako ng form kasi may fill upan ka na form. Tapos sabi nung, uli sa akin, nag-remind uli sa akin,
Huwag kang magre-release ng bayad kahit saan. Dapat mismo sa DFA. Ngayon, sabi nung nagpa-fill up sa akin, lalaki eh. Ewan ko kung gwapo o ano, basta. Ah, hindi lahat ng gwapo. Yung iba, scammer din. Sorry, Lord. Okay. Baka sumakit yung kalooban ng mga gwapo dito. Amen. Hindi yung mga scammer. Hindi scammer nga. Ilan ba ang gwapo dito? Amen. Okay, so ngayon, sabi nung lalaki, mag-fill up ka ng form. Ayan, kailangan mo po magbayad. Wala akong perang dala. Sabi ko, wala kasi akong pambayad, pero meron po akong card. Sabi niya, halika, sasamahan kitang mag-withdraw. Ito na. Oo, ako naman sunod na naman ako. Sige po, mag-withdraw tayo. Ang bait-bait ko. Dinala na ako ngayon sa nakapila na ako sa ATM. Tapos parang bigla akong nahimasmasan. Sabi ko, bakit? Alauna pa lang ng tanghali, hindi naman nagsasara ang DFA ng ganon. Pangalawa, ang daming nag-remind sa akin na huwag kang makikinig sa labas. Kasi yung mga yun nag-aabang sa labas, kailangan makapasok ka. Doon ka makikinig sa loob. Pero ako narito ngayon, nag-withdraw ako ng pera. Sabi ko, teka, parang may mali. Alam niyo po, hindi ako nag-withdraw. Hindi ako nag-withdraw ng pera. Bumalik ako, sabi nung lalaki, naka-withdraw ka na pa? Sabi ko, ay hindi na, hindi ko na itutuloy yung application ko. Babalik na lang ako bukas. Umalis po ako. And praise God, nakarating ako sa DFA. 2:00 o 3:00 ng hapon, nakapasok po ako. Praise the Lord. Hindi ko pa nang kilala ang Panginoon Jesus. Pero niligtas na ako ng Diyos sa mga scammer. Amen? Amen. Ganyan po yung yung dapat. Alam mo kung bakit nai-scam ka. Kaya po lahat ng matutulong, kaya hindi lahat ng lumalapit sa atin, nag-o-offer sa atin ng tulong, ay tulong talaga. Si Satanas, great scammer siya. Akala mo tutulungan ka niya, pero lalo ka palang ipinapahamak. But praise and glory to God, may Diyos na nag-iingat at nagmamahal sa iyo. Amen. Bago ka pa mapahamak, may darating ng anghel. Gigisingin ka. Paano po kung na-scam na? Ibabalik yan. Habulin mo yung scammer. Bibigyan tayo ng wisdom ng Lord. So kaya po ang Diyos, ang gusto niya palagi ay hindi pwedeng palaging siya lang lagi ang lalapit sa atin. Ang gusto po ng Panginoon, relasyon. Amen? At kapag ka may relasyon, laging may response yan. Mag-o-offer siya ng tulong, lalapit ka para matulungan ka. Amen? So si Jesus Christ is like a help na binigay na sa atin. Hindi binigay na lahat ng tulong. Pero kailangan po nating lumapit. Sabihin natin sa katabi mo, let us therefore come. Let's come to Jesus. Amen? Ang come po, yung come is an invitation, hindi lamang para pumunta ka doon. When we say come, it's an invitation also for you to see. Kapag ang Diyos ang nag-aya sa'yo, hallelujah. Kapag ang langit ang nag-aya sa'yo, pag inaya ka na langit, hindi lamang para pumunta ka, kundi may makikita ka. Amen. Sabihin sa katabi mo, pag sumama ka, may makikita ka. Pangalawa, may mararanasan ka. Tama? Hindi pwedeng wala. Pagka may nag-invite sa'yo, may mararanasan ka, eto masarap. Pangatlo, baka may tanggapin ka pa. When someone is inviting you, hindi mo ka lang pupunta. Maaaring may makita ka, maaaring may ma-experience ka, maaaring may tanggapin ka. Amen? At maaaring may mangyari sa'yo. Amen? Yan ang invitation ng Diyos. We need to come, therefore. So sa binasa po natin kanina in John 3, pagka gino-through pa natin ito, in John 3:27, ang sabi po ng John 3:27, to this, John replied, kasi nga, nakita na nung mga disciple ni John na nagbabautismo ang Panginoong Jesus, na lumapit din yung mga tao kay Jesus nagpabautismo. Ang sagot mo ni John, a man can receive only what is given from heaven. A man can receive only
what is given from heaven. Ang sabi ng Amplified Version, a man can receive nothing, he can claim nothing at all unless it has been granted to him from heaven. Sabi mo sa katabi mo, may ginagrant ang langit sa'yo ngayon. Amen? For there is no other source. Imagine langit at lupa. Sinong lumikha? Ang Diyos. Tapos ayaw mong lumapit sa Diyos. Ang tagal ka nang tinatawag ni Lord, but praise God. Sabi mo sa katabi mo, ang tagal na akong tinawag ni Lord. Nandito ako ngayon. Amen? Pumunta ka ngayon para may makita ka, para may ma-experience ka, at para may tanggapin ka at mangyayari ito sa iyo. Totoo naman po na ang lahat ay galing sa Diyos. So kung yung buffet na yon ay galing lahat sa Diyos, saan mo gustong kumain? Saan mo gustong pumunta? E di, nasaan yung nagpo-provide ng buffet, doon ka pupunta. Kasi yun ang kailangan natin. So eventually, in-explain po ni John that a man can receive nothing except if it is given to him from heaven. And those who believe in Jesus Christ, this is the good news. Those who are in Christ, amen? Those who believe in the Lordship of Jesus Christ and believe that He came from heaven, everything a believer can possess. Lahat ng meron ka ngayon dahil ikaw ay na kay Kristo. Lahat ng tao, every man and woman who believes in Christ, who trusts in Him, everything that we have, whether it be spiritual, whether it be a gift, health, or success, is a direct provision from God. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng meron ka ngayon, mula sa Panginoong Hesukristo, biyaya ng langit yan. Amen. Hindi dahil magaling ka, kaya nagkaroon ka ng malaking sweldo. Hindi. Kahit hindi ka magaling masyado, may malaki kang sweldo. Kasi, konti lang ba? Sabi sa katabi mo, biyaya ng langit. Whether, sabi ng James 1:17. Okay. James 1:17. Every good and perfect gift is from above. Saan galing? Kaya naman pagka lumalabas ka, sabi mo, Lord, please. Kasi galing. Yung above na ito, hindi dahil kailangan mong tumingala, nandun may babagsak sa, hindi ganon. Every good and perfect gift is from the Lord. Amen? Lahat ng mabuti at may perfection na regalo galing sa Diyos, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change. Ang Diyos na mabuti, kaya niya ibigay sa atin lahat ng good and perfect, tapos hindi pa siya nagbabago. Praise God. Yung iba, pag sobra nang nabigay sa'yo, maya-maya nagbabago na yung, ang dami ko nang nabigay sa'yo Pero ang Diyos, lahat ng kabutihan, binigay sa atin, and yet, hindi siya nagbabago. Amen? Praise God! Sabi mo sa katabi mo, hindi magbabago ang Diyos. James 3:27. Ang gusto niya matanggap mo, every good and perfect that comes from above. James 3:27. Kaya ito, makikita mo, ano ang wala? Bakit nawala? 17 yata, anak. Ano ba iba-iba yung mga number? 17. Ayan. Basahin natin. 1, 2, 3. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ano ibig sabihin niyan? Yung the wisdom na galing sa langit, una, ito ay pure. Ito ay then peace-loving, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. So the things that are from God are pure, perfect, and of divine wisdom. Now, if your experience, it hurts. Sabi mo, it is fine. Parang sabi mo, wala kang makita.
so much darkness at all, then meaning it is not from God. If you think that the wisdom that you have ay makakasama or above others, hindi siya submissive, then meaning it is not from God. So don't accept it. Amen? Therefore, sa lahat ng mga natatanggap mo, you can reject or you can accept. Accept only what is from heaven. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo lang yung galing sa langit. If there are some negative thoughts that's not from heaven, reject it in the name of Jesus. Amen? Yung mga sabi mo nabulong-bulong sa'yo, parang magkakasakit ka. Reject it. Sabi mo sa katabi mo, wala tayong sakit. Sa kabila sabi mo, hindi ka na magkakasakit. Ang kailangan lang maging consistent tayo doon sa Word of God. Yung sickness, yung disease, yung failure, lackness, the Lord is my shepherd. I shall not want. In other translation, I lacked nothing. Pagbukas mo ng wallet, sabi mo, I have everything. Amen! Hindi naman pera ang usapan doon. Binuksan mo lang yung wallet mo. Buksan mo lang! Walang masamang magbukas ng wallet. Amen? Kasi nga, hindi tayo nakadepende sa nakikita natin. The believer of Christ live in faith and not by sight. So pero masarap din pagbukas mo, may makita ka. Kaya practice your faith. Amen? So yung sickness, yung disease, lackness, yung weakness, these are all not from God. Hindi ho galing sa langit, so do not accept them. Yung failure, alam niyo po ba na sa Diyos, there are no more failure. Sa mata ng tao, pwedeng sabihin sa'yo na nagkamali ka. Pero sa Diyos, there is always a room for you para maging excellent ka. Amen? So for Him, with God, sabi na Romans 8:28, for all things are working together for my good. Kung sa tingin mo, hindi mo na-reach yung ganon, sabi mo, it's because God is still working for my good. Amen? Para sa ikabubuti mo pa yon. So failure did not come from heaven. Huwag mong tanggapin. Frustration. Nakaka-frustrate na. Frustrate na ako. Do not accept. That's not from heaven. Amen? Kawalan ng direksyon. Sabi mo, litong-lito na ako. Di ko na alam kung ano yung uunahin. Do not accept it. Sabi mo sa katabi mo, clarity, direction, instruction is yours. In Jesus' name. Huwag mo nang sabihin na, litong-lito ka na hirap kang intindihin, kasi hindi ho galing sa langit yan. First of all, the wisdom from heaven is pure, and it is excellent. So pag gano'n na sitwasyon, just change your language, change your mindset. Babaguhin mo lang yung mindsetting mo. Alam mo, maya-maya, nararating mo yung tamang direction. Amen? You just need to practice. Ano pa? Sabi mo, lagi ka na lang pinagtutulungan sa opisina mo, mag-resign na lang kaya ako. Do not accept it. Pray and ask wisdom from the Lord. Direction, wisdom, Lord. First of all, your wisdom is pure. It's submissive. Ask the Lord kung ano yung gagawin mo. Accept only what comes from God. Accept only what comes from heaven. Amen? Ang Panginoon po, ang Panginoong Hesukristo, siya yung kabuuan ng karunungan or wisdom. And He anoints us through the power of the Holy Spirit. Inanoint niya yung ating understanding. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya pala understanding ka. Gentle and pure. Kasi galing po sa Diyos yun. Amen? And grants you the insight so that we could understand yung divine truth ng Panginoong Hesukristo. Kaya maya-maya pa lang, alam mo, pag pre-practice mo na yung kaisipan mo na gano'n, maya-maya natututo kang makakita ng ma-visualize yung supernatural. Dati galit na galit ako kay Pastor doon, ang yabang naman ito kung ano-ano laging sinasabi.
Kasi nga, lagi siya nagde-declare ng, teka lang, sabi ko, teka lang, ito nga yung nangyayari sa akin eh. Kinokontra niya yung mga, hindi, sabi niya, pag nakakita ng magandang sasakyan, akin yun. Pag nakakita ng, sabi ko, para namang makakabili ng mga ganong sasakyan, ganyan yung mindset ko noon. Pero ngayon ko naiintindihan, iba talaga yung nakaka-visualize ka ng magagandang bagay para sa buhay mo when you are in Christ. Amen? But when you are in the world, lahat ng imposible, yun ang kaya mong isipin. Pero pag nasa Diyos ka, walang imposible. Amen? You can function with clarity, you can function with purpose, and you can function with certainty. Meron kang inward assurance ng iyong success. Hindi mo kailangan ng ibang tao para tanggapin ang success ng buhay mo. You just need God. And when you are with God, automatic yung success ng buhay natin. Amen? Number 2 is yung tinatawag na approach, we boldly. Okay, sabihin natin boldly. Sabi ng Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Come boldly. Pag sinabi pong bold, hindi yung movie, okay? Yung bold, di ba? Minsan parang yun yung naisip mo, bold movie. Kaya po tinawag na bold yon kasi nga confident. They believe na, di ba pagka yung font naka-bold, highlighted, tama? Kita agad, yun. So kapag ka, it's already, everything is transparent. Pag sinabi mong bold, may boldness, nothing is hidden. Kaya siguro walang damit. Kasi nothing is hidden. Wala nang gano'n ngayon kasi uso na yung mga damit na kakulay na nung yung mga skin tone. Okay, pero alam niyo po, pag sinabing boldness, may tapang ka. Meron kang confidence, o meron kang, anong tawag doon kaya mong ipaglaban yung bit-bit mo. Hindi makipag-away. Okay, magkaiba yon. Kaya mong ipagtanggol kung ano yung prinsipyo na dala-dala mo. Parang mga attorney. Kapag ikaw nag-aral ka ng law, kaya sobrang tagal mag-aral ng law. Muntik nang muntik nang mag-give up. Ako po, konti na lang, pwede daw ako maging lawyer CPA lawyer. Kaya lang hindi ako naging CPA. Kaya hindi ako para doon. Ngayon, yung mga lawyer, they know the law. Dapat alam nila yon, so that they confidently nila maipagtatanggol yung kanilang kliyente. Kahit mali yung kanilang ipinagtatanggol, pero basihan nila ay batas, kaya nilang ipagtanggol yan. Alam niyo po ang Panginoong Jesus, kahit mali yung katwiran natin, pinagtanggol ka ng Diyos. Niligtas ka. Pinangatwiran ka. At hindi lang yon, sabi niya, yung kaparusahan na para sa Kanya, ako ang magbibitbit. Para lang siya'y mawalang sala. Ganyan po yung ginawa ng Lord sa atin. At para maging isa kang boldly, you can say, di ba, pag alam mo yung katotohanan, kapag may katwiran yun. Parang yung isang, kapag maigsi ang kumot, hindi. Bumili kang bago. Pag patay na ang kabayo, bili ka ng bago. Pero pag alam mo po yung katotohanan, kahit anong isiksik sa'yo na against or argument, I stand on the truth, I know the truth, I speak the truth. I can boldly say the truth. Confident ka. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala confident ka.
And to be confident of the truth, nothing is hidden. It's always to speak the truth. Alam niyo po, para maging confident ka, yung palagi mong sinasabi, ikaw na makakarinig na mangyayari sa'yo. Magiging confident ka. You live in the truth and you practice the truth. Kaya naman tayo naging confident magsinungaling. Na-practice tayo dun eh. Pinapractice mo pa nga yung sasabihin mo eh. Diba? Kaya nung masanay ka, ano ka na? Hustler ka na. Kahit pikit, kaya kong magsinungaling. Nasaan ka na? Papunta na. Nasa kama pa. Sorry naman. Okay. Pero kapag sanay ka sa katotohanan, ang laging lumalabas sa'yo, ang naipapamuhay mo ay yung katotohanan. At yan po ang dala-dala natin. Yan ang ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi niya, ngayon na nailigtas ko kayo, you may boldly say about the truth. You may boldly say, you may boldly live the truth. Na hindi ka na makasalanan. Tinubos ka ng Diyos sa kasalanan. Kaya minsan, alam niyo po, hindi naman ang Diyos ang mali para hindi ka patawarin. Ang mali minsan puso natin, hindi mo matanggap, pinatawad ka ng Diyos. Sabi sa katabi mo, matagal ka nang pinatawad ni Lord. Ang tao, kahit araw-araw kang humingi ng tawad sa Kanya, minsan ayaw kang patawarin, pero ang Diyos, amen, matagal na niya tayong pinatawad. Ngayon, ipamuhay mo yung buhay na pinatawad ng Diyos. Lakaran mo yung destiny mo na nilinis ka ng Diyos. Ibigay mo yung oras at panahon mo para malaman mo na paano mo ma-enjoy yung kapatawaran na tinanggap mo sa Panginoon. Proverbs 28 verse 1. The wicked man flees, though no one pursue. Alam mo to, nakakalungkot. Pag wicked man, takbo ka ng takbo, wala namang humahabol sa'yo. Ayan na, Bible po ang may sabi. Kasi nga, ang dami mong tinataguan. Ang dami mong mga iniisip na baka makita ko ni God o kaya baka magawa ko ito. Wala namang nakikialam sa buhay mo. Tingin mo lahat ng tao, may pinag-uusapan ka. Sabi mo sa katabi mo, hindi na ngayon. Nilinis ako ng Diyos. At kung meron man, mag-repent po tayo. Ibalik mo yung kaligayahan mo ng paglilingkod mo sa Diyos. But the righteous are as bold as a lion. Ano ibig sabihin nito? Yung mga lion, hindi ho nagtatago yan. Yung lion, pag dumarating, nagtatakbuhan yung mga kalaban. Kaya ikaw, pag nakikita ka ng demonyo, nagtatakbuhan yung mga demonyo. Hindi palapit sa'yo. Kasi may iba na pag tumakbo, kasi magkaibigan sila. Kaya sinasalubong. Pero ito, the righteous are as bold as a lion. Hindi siya natatakot. Hindi niya naiisip kung may kakain sa kanya o sasakmal sa kanya. What he could say, he is strong in the Lord. A man who has the Word of God or a woman who has Jesus Christ in her heart, wala siyang kinatatakutan. Kahit amo pa niya yan. Pero may respeto siya. Kasi the wisdom that cometh from the Lord is pure. Kahit gaano tayo kagaling, gaano tayo ka-priority sa office natin, still, to God be all the glory. Amen. So the righteous is as bold as a lion. Ilan dito proud ng Pilipino? Yung pagka sinabing Pilipino, nakaka-proud. Pero pag tumatawag po ako, naghahanap ako ng bahay. What nationality? Pilipine? Yes, Philippine. No, not allowed. Yung yung pagka, naghanap din kami sa Jumeirah. Siyempre, minsan, pwede tayong tumira sa mga ganun. Lokal lang ang pwedeng tumira doon. Kaya din natin yon.
So naghahanap po kami ng bahay, nagtatry ako sa mga Jumeirah, mga villa, mga mansion. Pero pagka tinawag na nilang, tinanong na yung nationality, no, 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 no. Sa dami ng no. Parang ikaw na yung, sabi mo sa katabi mo, we are proud of Jesus Christ. Ngayon, hindi na tayo proud as a Filipino. We are already proud about the Lord Jesus Christ. Kasi ikaw, hindi ka na Pilipino actually. Now that you are in Christ, you're a citizen of heaven. Sabi mo sa katabi mo, tagalangit ka na. Therefore, I can boldly say and declare kung ano ka sa Panginoong Heso Kristo. Colossians 3:1 and 2. Ano po ang sabi? Ito yung sinasabi ko kanina. What Jesus did. Colossians 3. Okay, basahin niyo po. 1, 2, 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Kasama man tayong ni-raise up with Jesus Christ. While we are here on earth, still you need to set your heart on things above. Kaya ngayon, yung puso mo, hindi na makalupa, makalangit na. Makalupa, makamundo. Parang walang bakit kasi makalupa? Ano yun? Hindi amoy lupa. Yung puso mo, hindi na makamundo. Palaging ang hinahanap ng puso mo, ano yung makakapagpaligaya sa langit. Palaging yung kaisipan mo, ano yung magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kasi pag doon nagsimula, lahat ng gagawin mo, ma-filter yan eh. Sa tuwing sinasabi ng Panginoong Jesus, do it all for His glory. Ano man yung ginagawa mo, iniisip mo, magbibigay ba ito kaluguran sa Panginoong Jesus or dudumihan ko ang kanyang pangalan. Ganyan na lagi yung approach mo ngayon na kay Jesus Christ. Kaya therefore, maano mong nasasabi kung ano yung mga things of God or things that comes from above. You will live the consciousness of heaven. Kasi nga, yun na yung buhay natin. Hindi kung kailan tayo pumunta sa langit, doon pa lang tayo magiging makalangit. Hindi yun. Si Jesus Christ mula sa langit bumaba para yung langit dalhin niya dito sa mundo. Para tayo na nandito sa mundo, mabuhay na makalangit. So, paanong gagawin mo para mabuhay ka na makalangit? Set your heart on things above. Hanapin mo yung mga bagay na sinasabi patungkol sa langit. Patungkol sa Diyos. Patungkol sa kanyang kabanalan, kaluwalhatian, patungkol sa kayamanan, lahat yan available sa langit. Amen. Patungkol sa kanyang glory. Yun po yung hahanapin. Yun yung sasalitain mo na palagi. Acts 4:29 to 31. Now the Lord considered their threats and enabled your servant to speak your word with great boldness. Ito yung mga disciple. So sa nagpray sila, stretch out your hand to heal and perform miracle signs and wonders through the name of your holy servant. And alam niyo po, after they prayed, anong nangyari? The place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Hindi na sila nahihiyang mag-share ng gospel. Parang yung katabi mo, kahit nasaan, kahit sino pa yung makatabi niya, ang dala-dala niya palagi yung nasa heart niya. Ano yun? Yung gospel ng Panginoong Jesus. Kaya sabi sa katabi mo, salamat sa buhay mo. Yan po yung masarap ka fellowship. Yung palaging pinag-uusapan, Word of God. Choose the people na bibisitahin mo at makikipagkwentuhan ka. Doon ka sa mga taong magpapalakas ng pananampalataya. Doon ka sa mga taong magbibigay, magpe-present ng gospel sa'yo. Doon ka sa mga taong kayang ipaglaban ang Panginoong Hesus Kristo.
pag doon tayo sa mga nagdadoubt pa kay Jesus, baka mamaya dalawa na kayong nagdadoubt. You pray to God, pray to the Holy Spirit, na i-lead ka sa mga taong magpapalakas ng faith. And last approach na gustong iparating sa atin ng Diyos, Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace of God and obtain. Sabihin natin, obtain. Obtain mercy and find grace to help in times of need. Kilala niyo po ba yung blind man na nandun sa story ni Bartimaeus? Di ba? Hingi siya ng hingi ng mercy. Sabi niya, Jesus! Narinig niya. Kasi hindi pa siya nakakakita. Bulag pa siya eh. So narinig niya. Parang ikaw dati hindi mo pa nakikita yung beauty ng Panginoong Jesus. Pero naririnig mo lang. Para tayong katulad nito ni Bartimaeus, mga bulag sa katotohanan. Na naririnig na natin about Jesus Christ. So sabi niya, Son of David, have mercy on me! Narinig siya ng Panginoong Jesus. Tumigil siya. Then, sabi niya ni Jesus, what do you want me to do for you? The blind man replied, Rabbi, I want to see. Moved by Bartimaeus' faith, sabi ni Jesus sa kanya, go, your faith has healed you. Wala pong ginawa si Jesus. Anong ginawa niya? Sinend niya. He just say, go, your faith has healed you. Ano nangyari? Immediately, he received his sight. Nagmakaawa po siya sa master to have mercy on him, and it worked. Tama po. But now that we are in Christ, yung pong mercy na ito na dati hinihingi lamang, alam niyo pa kung ano nangyari sa mercy na ito? Naging biyaya sa atin ngayon na kay Jesus. Hindi ka na manghihingi ng mercy. Kasi ginawa na ng Diyos sa simula pa lang na biyaya sa iyo yung kahabagan niya. It's now grace for us. It's not for us now to ask mercy from the Lord, but to thank Him for the grace that He has given unto us. Ganyan na po yung approach natin. Meaning ng obtain, tanggapin mo na. Paniwalaan mo na nasa sayo. Kasi habang nagpe-pray ka na, Lord, patawarin mo ako, pagandahin mo yung buhay ko. Ibig sabihin, hindi ka pa naniniwala na ginawa ng Diyos sa'yo yan eh. But the confidence na gustong ipaalam sa atin ng Diyos, wag mo nang hingin, nasa sayo na, tanggapin mo na lang. Amen. Receive it. Ipagpasalamat mo. I-enjoy mo. Maging conscious ka na yung kanyang kahabagan ay malawak na biyaya sa'yo at hindi mo kailangan paghirapan. That's what we call grace. Ang sabi ng Romans 5:17, for if by the trespass of the one man, napakaganda po ng verse na ito. Sa pagkakasala ng isa, lahat tayo nadamay, tama? Pero sa pagbibigay ng buhay ng isa, lahat tayo nabiyayaan din ng buhay. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Alam niyo po, pag naunawaan talaga natin ang Bible, wala ka nang hahanapin pa. Hindi mo titingnan yung, wala kang time para sa ibang bagay. It's 2 Corinthians 9:8. Ano po ang sabi? And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. How mercy do we want this afternoon? How much mercy? Sabi ng Bible, it's abounding mercy. Unending. Hindi pwedeng masukat. How much grace do you need for today? And what do you require? Don't beg for it. To receive it. It's already yours. Kailangan mo na lang panampalatayaan. Just collect it. Kunin mo po ito. Ang sabi ng Romans 9:30,
What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it. Hindi naman hinanap ng mga Gentiles yung kabanalan o yung righteousness, pero bakit tinanggap nila? Tinanggap natin. Hindi naman natin nun hinanap ang katwiran ng Diyos eh. Hindi naman natin nun hinanap ang pag-ibig ng Diyos, pero bakit tumanggap ka ng pag-ibig ng Diyos? Hindi dahil sa pinaggawan natin yon ng ating good works, but because a righteousness that is by faith, therefore you receive it. Hindi mo hinanap ang pag-ibig ng Diyos, pero binigyan ka. Hindi natin hinanap ang kaligtasan, pero inilaan niya, plinano niya yung kaligtasan natin. Hindi mo rin hinanap yung yaman. Sabi mo nga nun, okay lang 3 araw, 3 beses ka lang kumain. Sa 3, diba? Yung iba kasi isang kahig, isang tuka. Kaya sabi mo nun, okay na, kahit di na ako mayaman, basta kumakain ako 3 beses isang araw. Pero hindi mo man ninais yumaman, may nagplano ng pagyaman mo. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi niya lang plinano, binigay pa niya sa'yo. Ngayon, ang kailangan mo na lang tanggapin ang mga bagay na ito. Bukas ang langit kapag ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo. Lahat ng provision ng Diyos, biyaya niya, lahat ng kailangan natin ay kailangan mo na lang tanggapin. 1 Timothy 1:14. The grace of our Lord. Anong ginawa? Iniyakan ba natin? Pinagmakaawaan ba natin ang biyaya ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, the grace of our Lord was poured out. Ibinuhos sa atin. Hindi mo pinaghirapan. Hindi mo iniyakan, but poured it out unto us. Para maranasan mo abundantly along with the faith and love that are in Christ. Kaya dito mo po maintindihan eh. Sa totoo lang, parang wala talaga tayong ginawa. Ang Diyos po ang gumawa ng lahat ng kabutihan sa atin. But we need to live by faith. We need to come to Him. We need to boldly say it and we need to obtain it. Yun na lang. Yun na lang. I-enjoy mo na lang. Once everything is available with you, diba kapag ka-available po lahat, ang consciousness mo nandun sa available. Wala kang makitang kakulangan eh. Tama po ba? Hindi mo nakikitang pangit kasi nga lahat ng maganda nandun. So ang kailangan nating makita, ano yung binigay na beautiful things na binigay ng Diyos sa atin. And kung ang lahat ng yan ay available sa atin, hindi ka nagagawa ng nang hindi ikalulugod ng Diyos. Tama po ba? Kung ang lahat ay ng provision ng pangangailangan natin nakasupply sa atin, ano pa yung gagawin mo para magalit ang Diyos sa atin? Hindi mo napipiliin yan. Kasi available na yung kalwalhatian niya, available na yung goodness niya. Amen. The reason why yung mga tao nagiging masama, alam niyo po ba? Or kung bakit nakagawa sila ng hindi maganda? Minsan, una, kulang sa pera. Kulang sa atensyon. Kulang sa pagmamahal. O maaaring may kahirapan talaga yung buhay nila. May kaguluhan. Walang nag-aalaga. Walang nag-aayos ng kanilang buhay. Pero kung available po ang lahat ng sagot, walang puwang ang kasamaan. Walang puwang ang kasalanan. At walang dahilan para lumayo sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, bukas ang langit sa iyo. May isang tao na nag-alay ng kanyang buhay. May Diyos na ang pangalan ay Panginoong Hesukristo. Kapag ang isang tao may Jesus Christ sa puso, anong meron ka? Meron kang tagapag-ingat, meron kang tagapagtanggol, meron kang tagapangalaga, may magbibigay ng maayos na buhay sa'yo, mayroon kang buhay na ganap at kasiyasiya, mayroong pag-ibig na hindi nagmamaliw, may kumpleto sa buhay mo. Ibig sabihin, wala ka nang hahanapin pa. Kung ang taong ito, kaya niyang idulot sa'yo lahat ng iyong pangangailangan, ano pa ang hahanapin?
everything is available in Jesus Christ as our high priest. He make all things for us to come, for us to boldly say and approach Him and obtain mercy. No matter what the people say about you, kahit na ano ang sitwasyon mo ngayon na meron ka, God's grace is available more than you can imagine and more than what you can ask for. The thing is, ano yung approach mo sa Diyos ngayong hapon? Will you willingly come boldly and obtain His mercy and thank Him for His goodness? O hanggang ngayon, parang lagi mo sinasabi, Lord, makasalanan ako. I think it's now the time to change your mind, change your mindset. Jesus loves you. At kapag nagsimula ka na maganda ang tingin mo sa Diyos, matatapos ang buhay mong maganda at mabuti sa Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. I will prophesy to you this afternoon.